na sila sa airport at doon muling nakapag-usap ang magkapatid sa biyahe. Habang si Stephen ay natutulog sa biyahe, si Mr. Marco naman ay abala sa pagbabasa ng magazine sa tabi nito. Jewel, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sige lang kuya, ano yun? Si Mark, sa tingin ko isa ka sa dahilan kung bakit hindi siya dadalo sa event. Not to mention dapat nandun din siya. Si Jewel naman ay nabigla sa sinabing iyon ng kapatid. Are you sure? Wala akong alam kuya. And I don't have. Hindi pa man natatapos magsalita si Jewel ay tinugunan agad ito ni Vincent. I know, it's not your fault. At hindi ako galit. Matatanda na tayo para mag-away-away pa. But you've been together for 4 years kuya. Yes, 10 years. Madami na din kaming pinagdaanan sa 10 taon na yon. Pero napapansin ko ang pagiging malapit niya sa'yo at kay Stephen. At hindi ko siya masisisi. Malambing ka at masayahing bata naman si Stephen. Alam ko na minsan ay nangarap din siya magkapamilya. Hindi man naluha ay mababakas mo sa mukha ni Vincent ang lungkot ng mga sandaling iyon. Are you saying na wala na kayo? Si Jewel ay nalulungkot sa pinagdadaanan ng kanyang kapatid. Matagal na Jewel. Mark is a straight guy. We did any sexual account. Aaminin ko yan. Pero ni minsan ay hindi niya sinabing mahal niya ako bilang karelasyon. Maybe it was just a mutual understanding all along. Or so I thought. Actually kuya, wala naman ako gaano alam tungkol sa mga pinagdadaanan nyo. Hindi ko din naman kasi kayo natatanong tungkol dyan. Pero paano ba kayo nagkakilala? It's a very long story maybe. Hayaan mo na lang. Pagkalipas ng ilang oras, ay lumanding na ang eroplano at muli ay nakabalik na si Jewel sa lugar kung saan niya nakilala ang taong una niyang inibig at ama ng kanyang anak. Si Stephen ay tuwang-tuwa habang karga ng lolo. O Jewel, kamusta naman? Nandito na tayong muli. Wika ni Vincent sa kanyang kapatid. Wala kuya, just a nostalgic feeling. 4 na taon din hindi ko nalingon ang bansang ito. It feels like home, but it's not. Ang word lang, maybe because home is where your heart is. Mararamdaman mo lang na nakauwi ka na kapag naging maayos na kayo ng asawa mo. May iba ako ng tanong, mahal mo pa ba ang asawa mo gaya ng dati? Hindi na nakasagot pa si Jewel sa tanong na iyon at iginala na lamang nito ang kanyang mata sa halamang bulaklak na nasa hardin na tila kumakaway sa kanya dahil sa kalakasang hangin. I guess the answer is yes. Wika ni Vincent dito habang patuloy na naglalakad dala ang ilan nilang bagahe. Hindi naman madali ang lumimot lalo na't may anak kami. Pero sa tingin ko'y hindi na mahalaga ngayon kung mahal ko pa siya o hindi na. I just want Stephen to have a father. Ilang saglit lamang ay natanaw na nila ang kanilang sundo papunta sa hotel kung saan sila mananatili. Nang nakapasok na sa nakalaang silid para sa kanilang mag-ina, ay tuwang-tuwa si Stephen. Si Mark mismo ang nagpahanda ng pinakamagandang kwarto para sa kanilang mag-ina. Kabukod ng kwarto nila Vincent, ang kwarto ay punong-puno ng laruan at iba pang mga bagay na ikatutuwa ng bata. Hay, lagi na lang nai-spoil ang anak ko. Halika nga dito, baby. Ngumiti naman ito at kinarga si Stephen. Kasabay noon ay nag-ring ang kanyang phone. Tumatawag si Mark. I love you, Jewel. Kayo ni Stephen. Nagustuhan niyo ba yung kwarto na pinahanda ko? Pati na yung mga laruan? Nagustuhan ba ni Stephen? Ikaw talaga, nako. That's nothing. Binigyan nyo ng kulay ang buhay naming lahat. Alam mo, minsan ko na din ginusto na magkaroon ng anak noon. Kaya masaya ako kapag nakikita kong masaya yung bata. Kaya pagbigyan mo na kami, maliit na bagay lang yan. Malapit nang magselo si kuya dahil sa oras na binibigay mo sa amin. We have an special arrangement, Jewel. You know how I love your brother. Bagamat minsan ay naisip ko magkaroon ng normal na pamilya. Aaminin ko,
Kung hindi lang naging komplikado ang mga bagay-bagay, ay papaboran ko ang annulment nyo ng asawa mo at kukunin ko kayo mag-ina sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Jewel dahil biglang naputol ang kanilang tawag. Pero nabigla din siya sa mga sinabi nito sa kanya. Alam niya na simula pa lang bago sila bumiyahe noon papuntang Malaysia ay si Mark na ang palaging nandyan sa kanyang tabi para pawiin ang kanyang luha. Hinahayaan din naman ng kuya ni Jewel na Daddy Mark ang itawag ni Stephen sa kanya at hindi naman niya iyon masyadong binibigyan ng pansin. Vincent and Mark are loves and also best friends. Parehas gwapo at makikisig na mga lalaki, kaya hindi na nakakapagtaka na itago nila kahit papano ang kanilang relasyon sa iba, lalo na sa kanilang mga pamilya at investors, para maiwasan madamay ang kanilang kumpanya dito. Dahilan kaya mas napili na lang ni Vincent na sa Malaysia na lamang manatili kasama ang kanyang pamilya. Dito ay inayos na ni Jewel ang kanilang gamit habang si Stephen ay walang humpay sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Halos maging malaking playroom na ang kanilang kwarto dahil sa dami ng mga laruan dito. Nakahiwalay din ang kama ng kanyang anak sa kama niya. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanilang silid. Agad naman itong pinagbuksan ni Jewel at ito pala ang kanyang kuya. May I come in? Nakangiting wika nito kay Jewel. Oo naman, tara pasok kuya. Hi Tito Vincent, sambit naman ng bata sa kanya. Sa kanyang pagpasok ay iginala ni Vincent sa paligid ang kanyang paningin. Ito na pala yun. Alam mo na ba na si Mark ang nag-insist na sorpresahin si Stephen ng maraming laruan sa pagpunta niya dito? Oo nga eh, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat sa pagmamahal na inilalaan nyo sa amin. Napangiti naman si Vincent na nagsabing, ano ka ba? Wala yun. Sa araw-araw ba namang pinapasaya kami ng anak mo lalo na si Papa na halos doon na nga nila patulugan sa tabi nila yung kanilang apo sa sobrang pagmamahal nila sa batang yan. Well, that's priceless. Maiba tayo ng usapan. Ready ka na ba bukas? Yes, kahit doon man lang ay makatulong ako kay Papa. Pagkatapos ng meeting, sa Rusco Shipping bukas ay tiyak kong mababalitaan na ng mga Rivera ang tungkol sa iyo. Maaring hindi sila pamilyar sa Canar Corporation dahilan sa Guevara Corporation naman ang naging long-time business partner nito. Pero kilalang kilala ni Mr. Jan si Papa at alam ko makakarating kaagad sa kanya ang balita. Gayun din sa asawa mo. Tiyak ko na abogado ang una kong kakaharapin kuya. Lalo na't minamadali nila ang proseso ng annulment namin para may pakasal na siya sa babaeng yun. You're not happy, Jewel. I can see it your eyes. Hindi na naitago ni Jewel ang damdamin niya sa kanyang kapatid. But she tries to hold her tears from falling. Bahala na kuya, nandiyan naman kayo palagi para sa amin ni Stephen. If it's any consolation, he has you and Mark as his father. And I couldn't ask for more. Dito tila huminga ng malalim si Vincent. Alam mo ba na nagkasagutan kami ni Mark nito lang nakaraang buwan? Pero syempre naunawaan ko din ang lahat. Si Jewel naman ay nagtaka at napailing na lamang sa sinabing iyon ng kanyang kuya. Umamin siya sa akin. He fell in love with you. It's kinda weird in a way. Lumaki siyang mayaman pero sa mga mapang-abusong mga magulang. Dahilan para maging pasaway kami sa campus noon. Nakabatch ko pa kasi siya ng college at pagka-graduate namin ay halos hindi kami mapaghiwalay. We date a lot of girls and we have a great time back then. Pero as time goes by, naramdaman namin na mas masaya kami na kami lang noon. It's like bigla na lang naming naramdaman. There's this one time kasi noon, nung medyo gago pa ako dahil sumali ako sa isang gang para sa maraming kaibigan. Kasi akala ko, mas magiging masaya ako noon kapag ginawa ko yon. Pero naging labis ang pagpapahirap sa akin hanggang na yon. Hanggang sa dumating sa punto na mahospital ako ng dahil sa kanila. At si Mark at tanging si Mark lamang ang kasama ko na nag-aalaga at tumitingin sa akin ng mga oras na yon.
Wala sila papa at mama. Nasa Malaysia sila ng mga panahong iyon. Ngayon ko lang nalaman yan. Kaya pala na ilang kaikwento sa akin yung kanina sa biyahe. Si Vincent ay lumapit at nakipaglaro sa kanyang pamangkin. Mark has a pure heart, Jewel. Kilala man niya o hindi, ay willing siyang tumulong sa tao nangangailangan. Naalala ko pa nga noon kapag may nadadaanan kami mga namamalimos sa kalsada, ay hihintuan niya yun para abutan ng pera o makakain. Kaya niyo pang ayusin yan. Nandito lang naman ako para sa inyo. Para sa kanya. I don't want to lose your vote. Pares ko kayong mahal. Bigla lamang napangiti si Vincent sa sinabing iyon ng kanyang kapatid. We will not, Jewel. Ikaw lang ang kaisa-isa kong kapatid. Kung magkahiwalay kayo ng tuluyan ng asawa mo, ay gusto kong si Mark ang tumayong ama ni Stephen. At pabor ako doon kung sakasakali. Wala yung magiging problema sa akin. Seryosong tugon nito sa kapatid. No kuya, wala akong pagtingin kay Mark and I will never hurt you. Sapat na sa akin kung ano ang meron tayo ngayon. Pero nakita ni Jewel ang pagiging kontento ng kanyang kuya sa sinabi nito. Alam niya sa kanyang sarili na nagkaroon na sila ng kasunduan sa mga bagay na pwedeng mangyari. Gayunpaman, para kay Jewel, hindi niya tatanggapin ang bagay na yun at hindi niya iaalis ang relasyon na meron sila ni Mark at ang kanyang kuya. Okay na sila bilang isang pamilya at hanggang doon na lang yun. Nag-iisa lang ang puso niya at hawak yun ni Tyrone. Umaasa na lang siya na hindi magiging huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Talaga Tyrone, kung hindi mo itutuloy